Malamig ang hangin nang sumabog ang sigaw ni Amina sa gitna ng plaza. Hindi iyon sigaw ng takot. Hindi iyon sigaw ng sorpresa. Isa yung tunog na parang pinunit mula sa pinakaloob ng isang kaluluwa na ayaw nang manatili sa katawan. Sa unang 5 segundo, napalingon ang lahat. Ang ilan ay napaatras. Ang iba ay napahawak sa dibdib. Kahit ang mga ibon sa kable ay nagliparan, tila iniiwasan ang isang bagay na hindi nila kayang unawain. Hawakan mo siya! Hawakan mo siya, sigaw ng isang matandang lalaki, pero walang tumatangkang lumapit. Si Amina, nakaluhod sa batong sahig ng plaza, ay yakap-yakap ang kanang kamay niya na parang sinusubukan niyang pigilan itong mahulog. Ang mukha niya ay hindi na mukha ng isang ordinaryong babae. Naghalo ang panginginig, galit, gulat, at sakit. Sakit na hindi niya alam kung saan nagmula. Sakit na hindi niya inakala na posible. Nasusunog na susunog. Ala, tulungan mo ako, bulong niya, pero ang boses niya ay naputol ng panibagong alon ng hapdi na parang nanunubok mula sa loob ng laman. Isang binata ang nag-atubiling lumapit. Madam, may chemical ka bang nahawakan? Natalsikan ka ba ng... Wala, sigaw ni Amina, halos mabali ang leeg sa paglingon. Wala akong Ay! Diyos ko, sakit! Tumigil ang salita niya sa ere, napalitan ng pag-ungol na halos parang umbol ng hayop na nasugatan. At doon, sa mismong sandaling iyon, dumating si Rashid, kumaripas mula sa kabilang dulo ng plaza, hinihila ang hangin na parang hindi na ito sapat para sa dibdib niya. Amina, sigaw niya. Amina! Anong nangyari? Hindi tumingin si Amina. Hindi niya kaya. Ikinulong siya ng sakit sa sariling mundo, isang mundong puro apoy kahit walang apoy na nakikita. Sinubukan ni Rashid abutin ang kamay ng asawa pero umilag ito, na para bang ang simpleng pagdikit ay magpapalakas pa ng pagliyab. Masakit. Rashid, hindi ko kaya, hikbi ni Amina. Napayuko si Rashid, hawak ang sariling ulo na parang nagdadasal na kahit sino, kahit anong puwersa sa mundo, ay pakinggan siya. Beb, sabihin mo lang anong nangyari. Sabihin mo lang. Pero hindi makasagot si Amina. Hindi pa. Hindi na yon. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, dumating ang ambulansya na halos sumuot sa gitna ng nagkakabulong tao. 2 paramedic ang bumaba, parehong halata ang pag-aalinlangan sa kanilang paglapit. Isa sa kanila ay si Julian, matangkad, namumutla, halatang kinakabahan. Ang isa naman, si Sophie, ay nagpanggap na kalmado habang inaayos ang gloves. Ano ng level ng pain niya? Tanong ni Sophie habang lumuluhod. 10, sagot ng isang nakakita lahat. O higit pa. Hindi pa ako nakakakita ng taong sumisigaw ng ganyan. May paso ba? Tanong ni Julian, tinutukan ng flashlight ang kamay ni Amina. Parehong ang mga tao at ang hangin ay tila huminto. Walang sugat. Walang paltos. Walang pamumula. Walang marka. Wala. Pero patuloy na humihiyaw si Amina na para bang hinihiwa ang laman niya ng isang kutsilyong apoy. Imposible to, bulong ni Julian, pero hindi na yon mahalaga. Kailangang maisakay si Amina. Iangat natin siya, sabi ni Sophie. Ma'am, Amina, maririnig mo ba ako? Dadalhin ka namin sa ospital. Ayos lang pero masakit, wala nang direksyon ang salita ni Amina, halos hindi na maintindihan. Pagkalagay sa stretcher, naghiyawan ang mga tao. May nagtatakip ng bibig. May naglalive sa cellphone. May sumusunod sa ambulansya habang umaandar ito. At sa loob, si Rashid ay nakayuko sa tabi ng asawa. Hindi niya alam kung ano nang mas masakit, ang makita siyang nahihirapan o ang walang magawa para dito. Beb, ano nang nangyari? Ulit ni Rashid, mahina ang boses, halos parang dasal. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon, tumingin si Amina sa kanya. Puno ng luha, puno ng takot, puno ng isang sikreto na ayaw pang lumabas. May ginawa ako, sabi niya. At hindi ko alam kung bakit. Hindi pa man nauunawaan ni Rashid ang kahulugan noon, biglang bumagsak ang ambulansya sa isang matalim na liko. Napasinghat si Amina, sumirit ang panibagong alon ng sakit. Huwag kang magsalita, sabi ni Rashid, pilit na nagpapakalakas. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Pero lumingon si Amina sa dingding ng ambulansya, sa isang sulok na tila may nakatayo. At nang sumipit ang ilaw mula sa bintana, saglit na para bang may aninong dumaan.
Rashid, bulong niya, nanginginig ang labi. Hindi lang ako ang nandito. Napakunot ang noo ni Rashid. Ha? Anong ibig mong? May babae, sabi ni Amina, ang mga matay lumalaki sa takot. Nakatayo sa likod mo. Napalingon si Rashid. Wala. Tama na, sabi niya, hinahaplos ang buhok ni Amina. Stress lang to, pagdating natin sa ospital, maaayos. Rashid, bulong ni Amina, at ang boses niya ay bumasag tulad ng basong nalaglag sa marmol. Hindi siya umaalis. Tumigil ang oras para kay Rashid. Hindi niya alam kung alin ang mas kahila-hilakbot, ang hindi makita ang sinasabi ng asawa o ang makita iyon at tanggapin na may puwersang hindi niya kayang unawain. Ang ambulansya ay biglang nagpreno sa harap ng St. Catherine Hospital. Binuksan ng paramedics ang pinto at mabilis na inilipat si Amina papasok. At sa gitna ng pagmamadali, nang maalis ang stretcher at natakpan sandali ang view ng pinto, nakita ni Rashid ang sumalubong na doktor. Si E.L. Lauren Mercier. Matigas ang panga, sanay sa emergencies. Hindi madaling matinad. Anong status? Tanong niya. Severe pain sa right hand, sagot ni Sophie. Pero walang physical cause. Tiningnan ni Mercier ang kamay ni Amina ng isang segundo at doon na siya napatigil. Hindi dahil may nakita siyang kakaiba, kundi dahil wala talaga siyang nakita. Ito na yata ang pinakakakaiba sa araw ko, sabi niya. Dinala si Amina sa isang kwarto. Tinangka siyang ikalma, pero kahit anong gamot ang ibigay, hindi natitinag ang sakit. Tuloy lang siya sa pag-iyak, pag-ungol, pagdasal. At si Rashid, nakaupo sa gilid ng kama, ay halos mabasag na rin. Beb, sabihin mo sa akin, bulong niya. Anong ginawa mo bago nangyari to? At doon, tumingin si Amina sa kisami, parang may kausap. Suminghot, kumurap, at dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Rashid, sabi niya, mahina, tila mamamatay ang boses. Hindi ko sinasadyang magising ang isang bagay na hindi dapat magising. Hindi umimik si Rashid. Hindi niya maintindihan. Pero bago pa man siya makapagtanong muli, biglang nag-flatline ang monitor. Sumigaw si Sophie. Vitals dropping. Nagsimulang kumilos ang mga doktor. Nagkagulo. Tumakbo ang mga nurse. Umilaw ang alarm. At habang lahat ay nagmamadali, si Amina ay tahimik na bumubulong, halos hindi naririnig ng kahit sino. Hindi ako pinapatawad, hindi pa. At doon nagtapos ang unang gabi ni Amina sa ospital. Gabi na nang paalisin sandali si Rashid sa kwarto para magpahinga ang mga doktor. Umupo siya sa hallway, nanginginig ang tuhod, hawak ang ulo, paulit-ulit ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Anong nangyayari sa asawa ko? At higit pa roon, anong ginawa niya? Sa dulo ng pasilyo, sumindi ang ilaw na pumuputok-putok, parang sinusubukan tumakbo pero hirap na hirap. At sa likod ng tunog na yon, parang may mahinang yabag na dahan-dahang lumalapit. Hindi tao. Hindi normal. At para kay Rashid, iyon ang unang gabing naisip niyang baka may puwersang nakamasid sa kanila. Hindi pa niya alam na ang sagot ay nasa Amina mismo. At hindi pa niya alam na hindi pa nagsisimula ang totoong apoy. Umaga ng ika-14 na ng Oktubre. Isang araw bago sumabog ang lahat. Tahimik ang kusina. Tahimik sa paraang hindi normal, hindi komportable, hindi natural. Tahimik na may laman. Tahimik na parang nanonood, naghihintay, nakikinig. Nakatayo si Amina sa harap ng bintana. Hindi siya kumikilos. Hindi siya humihinga ng malalim. Para siyang estatwa, ngunit may isang bagay sa postura niya na nagsasabing anumang sandali ay maaaring gumuho ang buong mundo niya. Sa ibaba, mula sa malayong vantage point, tanaw niya ang plaza. Ang plastic. Ang sentro ng bayan. Ang lugar na dapat ay wala namang epekto sa isang katulad niyang tahimik, hindi mapagpanggap, halos invisible na migranteng babae. Pero para sa kanya, doon nakatayo ang isang bagay na hindi niya maiwasang makita. Ang estatwa. Puti, malamig, nakataas ang dalawang kamay sa isang posisyong mapagpala. Ang mukha nitong nakangiti ng mahinahon. Ang damit nitong tila lumilikha ng sariling sinag kahit sa araw na maulap. Hindi iyon dapat nakakatakot. Hindi iyon dapat nakakapagpadurog ng dibdib. Hindi iyon dapat nagiging multo sa isip niya. Pero sa loob ng 7 taon, unti-unti itong naging isang aninong humahabol sa kanya kahit saan siya pumunta. Hindi niya alam kailan nagsimula yon. Hindi rin niya alam bakit.
Pero ngayong umagang ito, habang nakatingin siya sa plaza na tila isang malayong entablado, alam niya na may kumikilos sa loob niya. Isang emosyon na hindi na niya kayang ikulong. Isang tensyon na parang sinulid na hinihila ng mga kamay na hindi niya nakikita. Kinuyom niya ang palad niya ng mahigpit. Kapag ginagawa niya yon, napapansin niyang lumiit ang mundo. Kahit sandali lang. Ngunit ngayon, hindi sapat iyon. Hindi ko na kaya, bulong niya sa sarili, boses na halos hindi niya marinig. Sa mesa, nakabukas ang cellphone niya. May 2 mensahe galing kay Rashid, mag-ingat sa trabaho, mahal. Uwi ako mamaya. Gusto mo ba ng mint tea? Minsan, sapat na ang ganitong mga mensahe para gumaan ang araw niya. Pero hindi ngayon. Hindi matapos ang 1 linggo ng hindi makatulog, ng pagsakit ng ulo, ng hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib. At hindi matapos ang 1 taon na halos walang nagsasalita sa kanya sa trabaho. Mga ngiting pilit, mga tinging mabilis umiwas, mga bulong na hindi para sa kanya pero alam niyang tungkol sa kanya. Para siyang bagyong nakikita pero hindi pinapangalanan. Lumayo siya sa bintana at bumalik sa mesa. Nakatayo roon ang 1 plastik na bote. Puno. Maligamam pa. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Hindi niya alam sino ang nag-udyok. Hindi niya alam kung galit ba yon, o sakit, o paghahanap ng pansin, o paghahanap ng boses sa mundong pinipili siyang hindi pansinin. Pero alam niya ang isang bagay, ngayong araw, may magbabago. Huminga siya ng malalim, at sa paghinga niyang iyon, parang may humigop ng lakas mula sa kanya. Ang natira ay puro determinasyon at pagod. Pagpagod na umarteng okay. Pagod na tanggalin ang mga mata sa sahig sa tuwing may kasama siyang iba. Pagod na itago ang sakit ng hindi pagkakaroon ng anak. Pagod na makita si Rashid na nagtatangkang maging malakas para sa kanilang dalawa, pero may mga sandaling hindi nito alam kung paano siya hahawakan. Enough, bulong niya. Pinulot niya ang bote. Inikot ang takip. Pinakinggan ang mahinang tik na parang hudyat ng isang sandaling wala ng balikan. Isinara niya ito muli. Inilagay sa bag, kinuha ang shawl niya. Huminga. At lumabas ng bahay. Sa labas, malinaw ang hangin. Hindi malamig, hindi mainit. Pero nakakasugat sa paraan na parang masyadong banayad para sa araw na parang may darating na delubyo. Naglalakad si Amina sa makitid na kalye, lumalayo sa bahay, lumalapit sa plaza. Hindi niya tinitingnan ang paligid. Hindi niya iniisip ang mga taong nag-uusap, nagtatapon ng basura, nag-aayos ng mga mesa sa cafe. Bawat hakbang niya ay may laman. Bawat hakbang ay parang kumakalansing ang bigat sa loob niya. Nang marating niya ang dulo ng street, lumawak ang view niya. Bumungad ang plaza. At ang estatwa. Tumaas ang balahibo niya. Hindi dahil malamig, kundi dahil para siyang nahawakan ng isang bagay na hindi tao. Hindi siya tumigil. Hindi siya nag-isip. Hindi niya binigyan ng panahon ang munting boses sa loob niya na nagsasabing, "Huwag mong gawin to." Tumawid siya papunta sa gitna. May ilang matandang nakaupo sa bench. May batang naglalaro ng bola. May lalaking nag-aayos ng bike. Walang nakapansin sa kanya. At sa isang bahagi ng isip niya, mas lalo siyang nasaktan dahil doon. Wala man lang nakakita sa bigat na dala niya araw-araw. Lumapit siya sa estatwa. Hindi niya ito tiningnan sa mukha. Hindi niya kayang gawin yon. Tinanggal niya ang bote sa bag, inikot ang takip. At habang ginagawa niya yon, unang pagkakataon niyang naramdaman ang kamay niya na parang nanghihina. Hindi niya yon pinansin. Itinaas niya ang bote. 3 segundo. 1. 2. 3. Ibinuhos niya ang laman. Ang pagpatak ng likido sa malamig na bato ay parang tunog ng ulan sa sementadong bubong. Walang drama. Walang malakas na splash. Walang sinag ng kidlat. Walang umuugong na hangin. At sa loob ng 3 segundong iyon, naalala niya ang 7 taon ng pag-iisa. Ang mga pangungutyang narinig niya kahit nakangiti sila. Ang awa. Ang ingay ng mga simbahan tuwing linggo na para bang sinasabi, hindi ka kabilang dito. Naramdaman niya ang sariling dibdib na nagiging masikip. Pero pinilit niyang magpakatatag. Pinilit niyang magpaka. At tumigil ang mundo. Hindi metaphor iyon. Hindi exaggeration. Tumigil. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang bata ay tila huminto sa pagtakbo. Ang matanda sa bench ay parang naging larawan.
Ang pakiramdam niya ay parang nakayuko ang buong universo para tingnan ang ginawa niya. Anong hindi niya natapos ang sasabihin? Dahil sa eksaktong sandaling iyon, nagising ang apoy. Mula sa loob. Mula sa sariling laman. Mula sa lugar na walang dapat pinagagalingan. Napabitaw siya sa bote. Umalog iyon sa lupa. Gumulong. Sumabog ang laman na natira. Hinawakan niya ang kanang kamay niya. At doon nagsimula ang paglalamon. Mainit. Hindi parang apoy sa kalan. Hindi parang nadikit sa kettle. Mas masahol. Para siyang pinapakuluan mula sa loob ng sariling buto. Ala! Ala, tulungan mo ako, sigaw niya nang hihina na. Miss, sigaw ng isang babae. Are you okay? Hindi siya okay. Hindi siya okay sa paraang hindi na siya alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Nasusunog. I need help. Please. Hindi niya na halos marinig ang sariling tinig. Dumating ang unang saksi. Matandang babae. Halos hindi makahinga sa gulat. Anong nangyari sa kamay mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam, iyak ni Amina. At doon nagsimulang gumalaw ang mundo muli. Napalingon ang mga tao. May sumigaw. May lumapit. May umatras. May humawak sa cellphone. Call an ambulance. May sugat ba? Wala. Wala akong nakikita. Pero umiyak siya. Look. Look at her hand. Wala naman pero sumisigaw siya parang sinusunog. Ano nang ginawa niya dyan sa estatwa? Narinig ni Amina ang huling tanong na iyon. Dumulas iyon sa hangin at tumama sa kanya na parang kutsilyo. Pero wala siyang lakas sumagot. Wala siyang lakas para sa kahit ano maliban sa paghinga. At pati iyon nawawala na. Nang dumating ang ambulansya, halos hindi na niya alam kung saan siya nakatingin. Ang mukha ng paramedic ay parang lumulutang. Ang boses nito ay parang nasa ilalim ng tubig. Ma'am, kaya niyo ba akong marinig? Nasusunog, bulong niya, halos hindi lumalabas ang tunog. Anong kemikal ang hinawakan mo? No, nothing. Tumango ang paramedic pero kita sa mga mata nito na hindi siya naniniwala. Sino ba naman ang maniniwala? Sino ba naman ang tatanggap na may sumisigaw sa sakit kahit wala namang sugat? Iniahon siya sa stretcher. Inakyat sa ambulansya. At bago tuluyang sumara ang pinto, umahon ang huling alingaungaw na maririnig niya mula sa plaza. She poured something on the statue. No. Baka acid iyon. But she used it on herself. I record mo. Baka ma-viral to. At doon, sa pagitan ng sigawan, bulungan, at pagputok ng flash ng cellphone, nakita ni Amina ang isang bagay na hindi nakita ng kahit sino doon. Isang manipis na anino nakatayo sa paanan ng estatwa. Hindi gumagalaw. Hindi din marinig. Pero nakatingin sa kanya. At nanghihintay. Hindi niya alam kung ano yon. Hindi niya alam kung bakit nandoon yon. At pinaka hindi niya alam. Bakit parang hinuhusgahan siya nito? Sumara ang pinto ng ambulansya. Pag-ikot ng gulong. Pag-alis. Sigawan. Bulungan. Chismis. Mali-maling kwento. Hula. Takot. Mabilis kumalat ang apoy ng chismis, mas mabilis pa sa apoy na sumusunog sa kamay niya. At si Amina, nakalapat ang likod sa stretcher, hindi alam kung anong mas masakit, ang apoy sa kamay o ang biglang pagkaputol ng buong katahimikan ng buhay niya. Pero ang totoo, hindi pa yon ang simula. Hindi pa. At hindi niya alam na sa susunod na 24 na oras, ang simpleng plaza na yon ay magiging sentro ng isang kwentong magpapayanig hindi lang sa kanya, kundi sa buong bayan. Umalinggaw ang ambulansya sa driveway ng St. Catherine Hospital, at bago pa man tuluyang huminto ang gulong, bumukas na ang pinto, at sinalubong ng malamig na hangin ang isang mundo ng sigawan, pagkalito, at sakit na hindi maintindihan ng kahit sino. Si Amina ay nakahiga sa stretcher, nanginginig, namumutla, at sumisigaw na para bang may apoy na gumagapang sa ugat niya. Hindi na niya alam kung ano ang mas matindi, ang sakit mismo o ang takot na baka hindi na siya gumising kung magkamali ang isang hinga. Away. Bigyan kami ng space, sigaw ni Julian habang tinutulak ang stretcher papasok sa emergency room.
Sunod-sunod ang yabag, mabilis ang kilos, halatang lahat ay nagiging abo ng tensyon. Amina! Beb, nandito ako, halos pasigaw na sabi ni Rashid, pilit na sumusunod sa kanila, hawak ang gilid ng stretcher para hindi siya maitulak ng mga nurse na nagmamadaling bumubukas ng daan. Pagdating sa loob, agad sumulpot ang isang lalaking naka-white coat, seryoso ang mukha, sanay sa kabuluhan. Siya si Ea Lauren Mercier, veteranong doktor na kilala sa hindi madaling mabahala. Ngunit ngayong nakita niya si Amina, may bahagyang kirot ng pagkabigla sa mga mata niya. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil wala nga itong sugat, kahit umiiyak at nanginginig ang pasyente na parabang pinaparusahan ng sarili niyang dugo. Vitals, tanong niya agad. Tumataas ang heart rate, elevated blood pressure, pero walang sign ng trauma, sagot ni Sophie, mabilis ang kamay habang naglalagay ng straps at sensors sa katawan ni Amina. Tignan mo ang kamay niya, sabi ni Julian. Sinilip ni Air Mercier. At nakitang wala. Wala talaga. Wala man lang pamumula, tanong niya, parang umaasang mali lang ang mata niya. Sir, ni dry patch wala, sabi ni Sophie. Nag-angat ng tingin si Amina, namumungay ang mga mata, parang kakalas na ang kaluluwa niya. Dos please masakit hindi ko kaya. Tinapik ni Air Mercier ang balikat ni Rashid, isang pilit na kumpiyansa. Gagawin namin ang lahat. Kailangan lang namin malaman ang nangyayari. Pero kahit siya, kahit sa loob-loob niya, ay walang ideya kung ano ito. Sinimulan ang battery of tests, blood panel, toxicology, nerve conduction, dermal sensitivity. Lahat mabilis, lahat maingat, lahat walang sagot. Umuunggol si Amina habang dinadala mula machine patungo sa table, mula table patungo sa bed, mula bed patungo sa isa pang device. Habang nagtatagal, lalong lumalakas ang iyak niya. Ala! Ala, itigil niyo na please, hikbi niya. Napayuko si Rashid, hawak ang ulo, parang nabibingi sa sarili niyang kawalan ng lakas. Amina, mahal, nandito ako, pero sabihin mo naman sa akin, bakit nangyari ito, pero kahit siya ay nagugulumihanan kung dapat ba niyang itanong iyon. Pagbalik ni Air Mercier, tumango ito kay Rashid, senyales na pwede niyang lumapit muli. Nagre-request ako ng consultation sa neurology, sabi niya. Walang nakikita ang katawan niya, pero may nararamdaman siyang hindi natin maipaliwanag. Dosi parang sinisilaban ang kamay niya, sabi ni Rashid, napapailing. Hindi ba dapat may sugat iyon? Bakit walang kahit ano? Hindi ko pa kayang sagutin yan, sagot ni Mercier. Pero hinihintay natin si Air Simon Dubos. Isa siya sa pinakamahusay sa rehiyon. Hindi nagtagal, dumating si Air Dubos. Maliit na babae, may suot na bilog na eyewear at may presensyang hindi kailangan ng lakas para mapansin. Nang tumingin siya kay Amina, hindi ito tingin ng pagdududa. Tingin ito ng tao na gusto talagang maunawaan. Ni Amina Khalil, tanong niya. Yes, hingal ni Amina, umiiyak pa rin, nanginginig ang buong braso. Anong nararamdaman mo ngayon? Parang may apoy sa loob, parang umiikot sa buto ko, May sunog ba? May kemikal? May tinamaan ka bang metal? O wala? Tinignan ni Air Dubos ang kamay ni Amina mula sa iba't ibang anggulo, hinawakan ng marahan, halos humihina lang ang pressure sa balat. Masakit ba kapag hinawakan ko? Sigaw ni Amina, napahampas ang kaliwang paa niya sa kama. Napatigil sandali si Dubos. Pero wala akong ginagawa. Hindi ako umiipit, hindi ako pinapainit, hindi ako pinapalamig. Ibig sabihin ang utak mo ay kumikilos ng parang may totoong pinsala. Psychosomatic, tanong ni Mercier. Pero umiling si Dubos. Hindi ganito ka-intense. At hindi tuloy-tuloy ng walang pahinga. At hindi umaabot sa ganitong level na halos mawalan ng malay ang pasyente. Merong. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Dahil biglang sumigaw si Amina. Hindi basta sigaw. Sigaw na parang pinipilas ang laman niya. Rashid! Please! Agad siyang lumapit ang asawa, hinawakan ang buhok niya, pinahid ang luha. Amina! Beb, look at me! Look at me! Pero hindi siya tumingin. Ang mga mata ni Amina ay nakatingin sa isang direksyon. Sa isang sulok ng kwarto. Get it away from me, bulong niya, halos wala ng boses. Beb! Ano yon? May tao ba? Siya ba yung nurse? Sino? Hindi siya tao, bulong niya, nanginginig ang labi. Nagkatinginan ang mga doktor.
Hallucination, sabi ni Mercier. Pain-induced, siguro. Pero mukhang hindi kumbinsido si Dubos. Hindi dahil naniniwala siya sa supernatural, kundi dahil sa paraan ng tingin ni Amina, hindi yun tingin ng taong umiimbento. Yun ang tingin ng taong nakakita ng multo ng sariling konsensya. Lumapit si Dubos kay Amina. Anong nakikita mo? Anong kulay niya? Anong suot niya? Hindi sumagot agad si Amina. Napaigtad siya, napasigaw, saka inipit ng kaliwang kamay niya ang kanang braso na parang pipigilan ang pagputok nito. Blue, sabi niya sa wakas. Babae naka-blue. Blue. Nurse uniform, tanong ni Mercier, parang may pag-asa na normal ang sagot. Hindi, umiling si Amina, klarong-klaro ang takot. Hindi ganon ang blue. Ibang blue. Parang liwanag. Pero hindi maliwanag. Baka visual distortion from the pain, sabi ng isang intern. Pero umiling si Dubos, nakapako ang tingin kay Amina. Huwag niyong alisin ang narrative niya, sabi niya. May nangyayari. Hindi natin alam ano, pero hindi natin dapat pilitin ang sagot. Napatingin si Mercier sa kanya, parang gustong kumontra, pero napabuntong hininga. Wala siyang ibang maipapayo. Makalipas ang 2 oras, humina si Amina. Hindi dahil gumaling, kundi dahil napagod na siya sa kakasigaw. Paulit-ulit ang pagyuko niya, pag-iyak, paghawak sa kamay na wala namang pagbabago. Tinawag siya ng isang nurse. Monsieur Khalil, kailangan mo muna sigurong kumain. Pero hindi siya umalis. Hindi ko siya iiwan. Kailangan mo rin ng pahinga, sabi ni Dubos. Kailangan kanya mamaya. Pero nanatili si Rashid sa upuan, parang nakaruot ang mga paa niya sa sahig. Hindi ako alis hanggat hindi ko alam na hindi siya mamamatay. At doon, biglang napahikbi si Amina. Rashid, nilingon niya ang asawa, pero hindi nakatingin dito. Tila lumilingon sa tabi nito. Rashid, she's here again. Napabalikwa si Rashid, mabilis na lumingon sa likod niya. Sino? Sino? Pero wala siyang nakita. She's watching, bulong ni Amina, namumuo ang luha. Bakit siya nandito? Wala kang nakikita, sabi ni Rashid, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala, Beb. Stress lang to. Saglit na tumahimik si Amina, parang nakikinig sa isang tunog na hindi nila marinig. She said hindi pa ito tapos. Nag-freeze ang hangin sa silid. Hindi doktor si Rashid, pero alam niyang walang gamot sa ospital na kayang gamutin ang ganitong takot. Hindi ito simpleng pananakit. Hindi ito simpleng hallucination. At kahit ayaw niyang aminin, may kakaiba talaga. Habang nakakulong sila sa ospital, sa labas naman ay nabubuo na ang ingay ng bayan. Baka divine punishment. Baka chemical attack. Baka mental breakdown lang. Hindi may nag-video. Kita mo. Wala siyang sugat pero sumisigaw siya. Baka possessed. Baka viral marketing. Iba-iba ang kwento. Wala ni isa ang tama. Pero lahat sila ay nagpalala ng apoy. At ang apoy na iyon ay papasok na rin sa ospital. Sa loob ng kwarto, nagsisimula ng mawala ng lakas si Amina. Tumahimik siya. Umiyak na lang. Hindi na sumisigaw pero halata sa bawat hinga niya na hindi nababawasan ang sakit. Lumapit si Dubos kay Mercier. Kung physical pain ito, dapat may physical explanation. Walang logical path. At kung psychological, tanong ni Mercier. Tingin mo ba may taong kayang mag-imagine ng ganitong tindi ng pain nang walang pahinga ng 5 oras? Mahina pero matalim ang tanong ni Dubos. Hindi sumagot si Mercier. Dahil ang totoo, hindi niya rin alam. Tinangkang bigyan ng morphine si Amina. Wala. Para lang nagbigay sila ng tubig. Sinubukan ang nerve blockers. Walang nangyari. Sinubukan ang cooling packs. Sumigaw si Amina dahil ang lamig raw ay parang dagdag apoy. Si Rashid ay naglalakad-lakad na, hindi malaman kung saan papalingon, sino pa ang tatanungin, ano pa ang pwedeng gawin. Bakit walang tumitigil ng sakit niya, halos pasigaw niyang tanong. Nasusunod na lahat ng protocol, sagot ni Mercier. Pero wala siyang kasong katulad nito. Lumuhod si Rashid sa tabi ng kama, hinawakan ang kaliwang kamay ng asawa. Beb, tingnan mo ako please in. Pero dahan-dahang tumingin si Amina sa sulok ng kwarto. At doon, unang beses lumitaw ng malinaw ang isang piraso ng misteryo. Hindi anino. Hindi tao. Hindi malinaw.
Isang kulay lang. Asul. Hindi neon. Hindi pastel. Hindi maliwanag. Pero buhay. Parang nakasabit sa ere, nag-aalangan, nagmamasid, naghihintay. At habang tumitingin si Amina dito, bumilis ang tibok ng puso niya. She's here, bulong niya. Hindi ko alam ano siya pero hindi siya umaalis. Hindi tumingin si Rashid. Hindi niya kayang tumingin. Natatakot siyang baka may makita siya. At natatakot siyang baka wala. Wala yan, Beb. Wala. Hindi totoo yan. Umiling si Amina, mahina pero malinaw. Para sa'yo. Pero sa akin totoo siya. At doon, parang humigop ng hangin ang paligid. Hindi pa tapos ang kalbaryo. At kung ang nakita niya ay bunga lang ng sakit o bunga ng isang bagay na mas malalim pa, iyon ang tanong na sasagot ang susunod na gabi. Malalim na ang gabi. Isa yung uri ng katahimikan na parang tela na ibinabalot sa buong ospital. Tahimik ang pasilyo, humihina ang mga yabag, namamatay ang mga bulong. Kahit ang makina sa tabi ng kama ni Amina ay nagsimulang umayon sa ritmo ng antok, tumutunog sa mabagal at paulit-ulit na beep-beep-beep na halos parang hinihimas ang oras. Pero hindi nakatulog si Amina. Hindi kaya. Hindi habang may nararamdaman siyang presensya sa loob ng kwarto. Hindi habang bawat hinga niya ay parang may mata na nakabantay sa kanya. Hindi habang naroon ang bigat na hindi kayang ipaliwanag ng logic o gamot o kahit panalangin. Nakaupo si Rashid sa tabi ng kama, nakasandalang siko sa tuhod, nakayuko, halos matulog na rin dahil sa sobrang pagod. Gusto niyang manatiling gising pero hindi na kaya ng katawan niya. 2 araw na siyang halos walang tulog, walang kain, puro kaba, puro dasal. At doon, sa katahimikan, sa mismong sandaling naglulubog ang gabi sa ospital, narinig niya ang boses ni Amina. Mahina. Nanggagaling sa lalamunan na tuyot na sa pag-iyak. She's here. Biglang nagising si Rashid, napatingala, mabilis na lumapit sa asawa. Amina. Beb. Ano ibig mong sabihin na she's here? Sino na naman? Hindi na niya tinapos ang tanong. May dumaan na malamig na hangin sa batok niya. Hindi lamig ng aircon. Iba. Lamig na parang pumapasok sa buto. Lamig na parang nagsasabing hindi sila nag-iisa. Napahawak si Rashid sa braso niya, nagtingin sa paligid, pero wala siyang nakita. Wala naman dapat makita. Ang ilaw sa kisame ay steady, walang shadow na dumadaan, walang pagbabago sa liwanag. Pero iba ang pakiramdam. Tila may static sa hangin. Parang maliliit na punit ng kuryente na nagsusumiksik sa pagitan ng balat at ugat. Kahit ang buhok sa braso niya ay tumayo na parang naamoy ang bagyong hindi nakikita. Amina, where? Saan? Sino? Dahan-dahang iniangat ni Amina ang kamay niyang hindi nasusunog. Itinuro niya ang sulok ng kwarto. Hindi sa anumang bagay, hindi sa upuan, hindi sa mesa, kundi sa mismong pagitan ng dingding at ng anino. Doon. Walang tao. Walang hugis. Pero nakatitig si Amina na para bang may nakaupo roon, nakaluhod, o nakatayo, isang nilalang na hindi para sa mata ng ordinaryong tao. Siya, bulong ni Amina. Nandito siya mula kanina. Pinilit ni Rashid kumalma. Hindi niya kayang ipahalata ang takot, pero kahit ang hininga niya bawal nang maging malalim. Beb, wala naman akong nakikita. Ano nang itsura niya? Pareho ba sa sinabi mo kanina? Hindi agad sumagot si Amina. Parang may sarili siyang kausap. Bulong niya sa kawalan. Alam ko hindi ko alam bakit ko ginawa, hindi ko alam bakit ko hinayaang lumaki ang galit di. Beb. Napakapit si Rashid sa balikat niya. Sino kausap mo? Pero hindi siya pinakinggan ni Amina. Tuloy ang bulong niya, mas mabilis, mas mabigat, mas puno ng takot at pagsuko. Nagkamali ako pero pagod na pagod ako, hindi ko alam paano ko dadalhin ang lahat, hindi ko alam paano magiging sapat di. Nanginginig ang labi niya, parang sinisipsip ng sariling bibig ang lakas ng loob niya. Hindi ko na kayang magpanggap na malakas ako Sumibol ang luha sa gilid ng mata. Bumagsak iyon sa pisngi nang hindi man lang niya tinatangka punasan. Ang sakit ng pakiramdam na parang lahat may hinihingi sakin pero wala naman akong maibibigay. Lumingon si Rashid sa sulok ng kwarto. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot, ang wala siyang nakikita o ang takot na baka bigla siyang may makita. Amina, bulong niya, halos nagmamakaawa. Tumingin ka naman sa akin.
Ngunit tumango lang si Amina, hindi sa kanya, kundi sa kawalan. Hindi ako galit sa'yo, sabi niya, mahina pero malinaw. Galit ako sa mundo, galit ako sa Diyos, galit ako sa sarili ko. Ang boses niya ay unti-unting nagiging putol-putol. 7 taon na umaasa, 7 taon na tinatanong ko kung bakit hindi ako pinagkalooban ng anak, bakit ako pinagkaitan, bakit ako iniwan ng lahat. Napatingin si Rashid sa sahig. Hindi niya alam iyon. Hindi niya alam ganoon kabigat ang iniipon ng asawa niya araw-araw. At kung alam niya man, hindi niya alam kung paano sasalo ng ganitong sakit. Amina, humina siya ng puwersado. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kailangan ilabas lahat to mag-isa. Pero nagawa ko, napahagulgol si Amina. Nagawa kong ibuhos ang galit ko sa isang simbolo ng pananampalataya ng iba. Ano ng klase akong tao? Hindi ka masama, mabilis na sagot ni Rashid. Gulong ka lang. Pagod ka. Parang may humigop ng hangin. Namilog ang mga mata ni Amina. Iyan sakit lay biglang sumabog si kanyang kamay. Kumapit siya sa railings ng kama, nanginginig ang buong katawan. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas kundi isang umbol na parang inipit ang boses niya sa loob. Parang tumutubo ang apoy sa daliri niya, kumakalat sa palad, umaakyat sa pulso. Rashid! Rashid, please! Stop It hurts! Nataranta si Rashid, hindi alam kung hahawakan ba niya o iiwas dahil baka lalo masaktan. Docs? Nurse? Tulungan niyo kami, sigaw niya. Pumasok agad si Sophie at 2 nurse, kasunod si Air Mercier na parang nakarinig ng alarm. Anong nangyari? Tanong niya habang tinitingnan ang monitor. Bigla siyang sumigaw, sagot ni Rashid. Mas malala kaysa kanina. Hindi ko alam kung bakit. Lumapit si Dubos, mukhang kabado rin pero kontrolado. Amina. Amina, rinig mo ako. Anong nakikita mo ngayon? Hindi nakatingin si Amina sa doktor. Nakatingin siya sa sulok. Sa kanya. She's crying, bulong ni Amina, halos hindi tumatama ang boses sa hangin. Hindi siya galit pero nalulungkot siya. Nagkatinginan ang mga doktor. Hindi nila alam kung paano iyon sasagutin. Hindi nila alam kung paano iyon ipapaliwanag. Hindi nila alam kung anong mas malaking tanong ang dapat itanong. At habang kung ano-anong theories ang gumugulong sa isip nila, si Amina ay nagpatuloy, humihingal, inuubos ang huling lakas sa katawan. Kaya hindi niya ako pinapatawad kasi alam niyang hindi ko pinapatawad ang sarili ko. Natigilan si Rashid. Hindi niya alam kung kanino iyon sinabi. Sa babae? Sa Diyos? Sa sarili niya? O sa kanya? Amina, lumuhod siya sa tabi ng kama, hinawakan ang kaliwang kamay ng asawa. Please, Beb, tumingin ka sa akin. At unti-unti, para bang natapos ang bagyo sa loob ng dibdib niya, lumingon si Amina kay Rashid. Nanginginig, pagod na pagod, halos wala ng boses. She's not angry, bulong niya. Just sad. At sa hindi inaasahang sandali, umangat ang balikat niya, huminga siya ng mahaba, isang hiningang hindi niya nagawa mula nang magsimula ang araw at dahan-dahang pumikit. At doon, sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang lahat. Nakatulog si Amina. Hindi mapayapa. Hindi malalim. Hindi masaya. Pero tulog. At iyon ang unang tanda na baka may pag-asa pa. Baka. Kung ano man ang nangyari, hindi pa yon tapos. At kung ano man ang sinabi ni Amina, hindi iyon ang huling maririnig nila mula sa babae sa sulok. Dahil kapag bumagsak ang gabi sa ospital, may mga tanong na hindi mapapatahimik ng tulog. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang araw ng sigawan, pag-iyak, at paghingi ng tulong na walang kasagutan, nakatulog si Amina. Hindi iyon tulog na mahimbing. Hindi iyon tulog na nagpapahinga. Isa yung tulog na parang nilunod lang siya ng pagod. Parang pinatay ang switch ng katawan niya kahit ayaw pa niyang magpahinga ang isip. At sa pagdilat niya, hindi na siya nasa ospital. Nasa plaza siya. Pero hindi iyon ang plaza na alam niya. Ang hangin ay hindi malamig. Ang araw ay hindi normal. Ang liwanag ay hindi galing sa langit. Tila nagmumula mismo sa estatwa. At ang estatwa hindi na estatwa. Gumalaw ito. Dahan-dahan, parang unti-unting ipinaghihiwalay ng Diyos ang bato mula sa anyo nito para bigyan ito ng buhay. Ang mata nito, na dati walang direksyon, ay nakatingin ngayon kay Amina.
Hindi galit. Hindi mabagsik. Pero malinaw. Malinaw na parang basong hindi mo kayang hawakan nang hindi nadudulas. Amina. Isang salitang hindi umalingaw-ngaw pero direktang tumama sa isip niya. Hindi boses ng tao. Hindi boses ng babae. Hindi boses ng bato. Parang boses ng mismong hangin na pinilit maging salita. Bakit? Isang tanong lang iyon. Isang salita. Pero bumigat ang dibdib ni Amina na parabang binuhusan ng simento ang baga niya. Lumunok siya, tinangkang magsalita, pero walang lumabas. Wala. Ni isang tunog. Ni isang hiningang may kahulugan. Nanginginig ang labi niya. Gusto ko pero hindi lumabas ang tunog. Parang tinakpan ng panaginip mismo ang lalamunan niya. Muling nagsalita ang estatwa. Bakit? Mas malumanay. Mas mabigat. Mas makapangyarihan. At sa mismong sandaling iyon, biglang sumiklab ang sakit sa kanang kamay niya. Hindi lang sakit. Hindi lang apoy. Mas masahol. Parang may kamay na humawak sa laman niya, pinilipit ang bawat hibla, piniga ang kalamnan mula sa loob. Napaluhod si Amina. Napasapo siya sa kamay niya. Hindi niya alam kung umiiyak ba siya o sumisigaw. Hindi niya alam kung may hangin pa bang pumapasok sa baga niya. Stop, bulong niya sa loob ng isip. Please him. Pero hindi siya pinakikinggan ng kamay niya. Hindi niya kaaway ang kamay niya, pero para itong naging instrumento ng isang puwersang hindi niya maintindihan. Bakit? Ulit ng estatwa. Ngunit sa pagkakataong ito, may lungkot sa boses. Hindi galit. Hindi paninisi. Lungkot. Lungkot na parang pinagdugtong ng isang siglo ng pananampalataya at isang babae na hindi na alam kung saan lulugar sa mundo. Tumingala si Amina, humihingal, nanginginig. Gusto niyang magsabi ng hindi ko alam. Gusto niyang magsabi ng pagod ako. Gusto niyang magsabi ng pakiramdam ko walang lugar para sa akin. Gusto niyang magsabi ng Diyos, ayaw kong maging ganito. Pero walang lumalabas. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng apoy na hindi naman nakikita. At ang tunog ng sariling puso niya na binabayo ng dalawang mundo, ang pisikal at ang espiritual. At saka biglang nagbago ang paligid. Ang plaza ay nagdilim. Ang liwanag ay nawala. Ang estatwa ay nanatili, pero ang mukha nito ay tila naglalabo, parang tubig na ginagalaw ng hangin. Hindi na siya sigurado kung buhay pa ba itong nilalang sa panaginip o multo ng sariling konsensya. Nagsimulang gumapang ang kirot sa braso niya papunta sa balikat, parang bandang nag-aapoy na unti-unti siyang tinatakpan. Humiyaw siya nang walang tunog. At sa mismong paghina niya, parang pinunit ng panaginip ang sarili. At bumalik siya sa ospital. Hindi gising. Pero hindi tulog. Nasa pagitan. Para siyang boses na lumulutang sa dagat na walang direksyon. At ang sakit hindi umalis. Hindi humina. Hindi nagbago. Para bang ang panaginip ay extension lang ng katotohanan, hindi pahinga. Tumataas ang heart rate niya. Narinig niya yon mula sa malayo. Hindi niya makita ang mukha ng nagsalita, pero kilala niya ang tono, pag-aalala, takot, at pagkaubos ng options. Hindi gumana ang morphine. Hindi gumana ang nerve block. Hindi gumana ang cooling. Hindi gumana ang hating. Paano natin pababain ang sakit kung wala naman tayong nakikitang source? Galit-inis na sabi ni Mercier. Kung patuloy ito, sabi ni Dubos, posibleng mag-collapse ang nervous system niya sa stress. Maaaring huminto ang katawan kahit walang physical damage. Do you suggest coma induction? Tanong ni Sophie, mahina pero diretsyo. Napatayo si Rashid. Ano? Ano ng coma? Hindi. Hindi. Napahawak siya sa kama, parang may gustong pigilin ang sariling mundo. Hindi ko papayagang matulog siya nang hindi niya alam kung gigising pa siya. Khalil, please calm down, sabi ni Mercier. Kailangan namin siyang bigyan ng pahinga. Kahit ilang oras lang. Hindi kakayanin ng katawan niya ang ganitong level ng stress. Hindi, bulalas ni Rashid, halos nanginginig ang boses. Hindi ko siya kilala bilang taong sumusuko. Hindi ko siya ibibigay sa machine para magdesisyon kung mabubuhay siya o hindi. Huwag niyong gawing eksperimento ang asawa ko. Umiling si Dubos, lumapit kay Rashid, at mahina siyang tinapik sa braso. Hindi eksperimento. Pagtulong. Pero hindi iyon sapat.
Hindi iyon ang kailangang marinig ng isang lalaking takot na baka mawala ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. May ibang paraan, bulong niya, pero kahit siya ay hindi sigurado kung ano yon. At sa tensyon sa kwarto, biglang kumalabog ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakaitim na coat, hindi doktor, hindi nurse, pero kilala ng lahat sa bayan. Si Padre Maro. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagsalita agad. Hindi siya nagbigay ng sign of the cross. Pumasok lang siya sa kwarto na parang ipinatawag ng mismong bigat ng sitwasyon. Ginoo, sabi ni Mercier, hindi ito tamang oras. Medical ito, hindi. Pero tinaas lang ni Maro ang kamay niya, hindi para pigilan, kundi para humingi ng isang sandali ng katahimikan. At sa hindi maipaliwanag na paraan, tumahimik ang kwarto. Pwede ba akong umupo? Tanong niya kay Rashid. Hindi sumagot si Rashid, pero umalis siya sa tabi ng kama. Hindi bilang pagpayad. Bilang pagsuko. Hindi sa pari. Sa pagod. Umupo si Padre Maro sa tabi ni Amina. Tiningnan niya ang kamay, tiningnan ang mukha, tiningnan ang mga mata na nakapikit pero basang-basa ng luha. At ano ang masasabi ko sa iyo, bulong niya, kung minsan kahit ang pananampalataya ay hindi rin maintindihan ang sakit. Dahan-dahang dumilat si Amina. Para siyang bata na bagong gising matapos ang bangungot. Father, bulong niya. Nagkamali ako. Lahat tayo nagkakamali. Hindi ko alam kung galit sa akin ang Diyos. Umiling si Maro, marahan, halos parang paghipo ng hangin sa dahon. Hindi siya galit. Pero ikaw, galit ka sa sarili mo. At minsan, yan ang mas mabigat kaysa anumang parusa mula sa langit. Umiyak si Amina, hindi dahil sa sakit ng kamay, kundi dahil sa bigat ng katotohanang iyon. Hindi ko alam paano ako lalaya, sabi niya. At doon, tumingin si Maro sa kanya na parang may maliwanag na ideya na dahan-dahang nabubuo. Hindi iyon ngiti. Hindi iyon sermon. Hindi iyon sagot. Isa yung mungkahi. Isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino sa kwarto. Isang bagay na hindi ni Mercier, hindi ni Dubos, hindi ni Rashid, at hindi pati ni Amina inakalang magiging bahagi ng paggamot. At dahil doon, tumigil ang oras para sa kanila, saglit lang, habang ang pari ay nagbukas ng isang pinto na hindi pa nila handang pasukin. At nang sabihin niya ang ideyang iyon, tila gumuho ang katahimikan ng kwarto. Hindi nila alam kung ito ay kabaliwan o kababalaghan. Pero isang bagay ang malinaw. Ito ang magiging simula ng desisyon na magbabago sa buhay ng lahat. Nagising si Amina bago pa sumikat ang araw, hindi dahil nawala ang sakit, hindi dahil natapos ang bangungot, kundi dahil may isang ideyang kumalabit sa loob niya, isang bulong na hindi salita, hindi boses, ngunit malinaw na malinaw. Hindi dito matatapos ang lahat. Hindi sa kama ng ospital. Hindi sa ilalim ng ilaw na malamig. Hindi sa pagitan ng amoy ng alkohol at takot. Nakatalukbong ang dilim sa kwarto at tahimik si Rashid sa tabi niya, nakayuko sa upuan at nahimbing sa pagod. 3 araw na halos hindi ito natutulog, iniipit ang takot sa pagitan ng mga daliri niya, umaasang may sagot na lilitaw kung mananatili siyang gising. At ngayon, habang pinagmamasdan niya ito, may kirot sa dibdib ni Amina. Hindi dahil sa pagkasunog, kundi dahil alam niyang hindi na pwedeng manatiling ganito ang lahat. Umangat siya sa kama. Mabigat, halos parang bato ang mga braso niya. Maging ang paghina ay may kasamang punit ng kirot. Pero tinanggap niya ang bigat na iyon. Alam niyang kailangan niya itong dalhin. Amina. Mahinang ungol ni Rashid, parang batang bagong gising. Saan ka pupunta? Hindi siya sumagot. Hindi dahil ayaw, kundi dahil kapag nagsalita siya, baka mabasag ang lakas na unti-unting binubuo sa dibdib niya. Hindi siya pwedeng magduda. Hindi na yon. Hindi pagkatapos ng lahat. Pumasok si Sophie, bitbit ang clipboard, hindi inexpect na makikita niya si Amina na nakatayo. Diyos ko! Mikhalil, hindi mo dapat ginagawa yan. Hindi ka stable. Kailangan mong humiga. Hindi, sagot ni Amina, halos pabulong ngunit matatag. Hindi ko na kaya dito. Teka lang, sabi ni Sophie, humarang pero hindi madiin. Hindi ka pa namin nadidiagnose. Hindi ka ligtas lumabas. Please, bumalik ka sa kama. Umiling si Amina. Hindi niyo ako matutulungan dito. At sa tono niya, alam ni Sophie na hindi iyon insulto. Hindi niya sinasabing kulang ang ospital. Sinasabi niyang iba ang pinanggagalingan ng sugat. Iba ang nasa ilalim ng balat.
Iba ang apoy na kumakain sa kamay niya. Lumapit si Rashid, hawak ang braso niya, nanginginig ang tinig. Hindi pwede, Beb. Maaari kang mamatay. Hindi mo alam kung anong mangyayari kapag umalis ka dito. Alam ko, sagot niya. Pero alam ko rin na hindi rito makukuha ang lunas. Nagpakita si Padre Maro sa pintuan, tila lumitaw doon ng walang ingay. Hindi siya nagmadali, hindi siya nagsalita agad. Tinignan lang niya si Amina, at nang nagtagpo ang kanilang mga mata, may nangyaring hindi kailangan ipaliwanag, handa na siya. O nagtangka siyang maging handa. Kung yan ang pasya mo, sabi ng pari, hindi kita pipigilan. Sasamahan kita. Father, hindi ito tama, sabi ni Air Mercier nakakapasok lang, mukhang pagod na pagod pero pilit na may otoridad. May risk. Hindi pa namin nasusubukan ang lahat ng options. Kung pupwersahin niyo ang paglabas. Dosi, sabi ni Amina, wala nang gamot ang gagana rito. Hindi katawan ko ang nagdidikta ng sakit. Napatingin si Mercier kay Dubos, parang naghahanap ng suporta, pero ni si Dubos ay wala ng paliwanag. Kung talagang lalabas ka, sabi ng neurologist, kailangan mong pirmahan ang discharge. At kailangan mong maintindihan na hindi mo na kami pwedeng sisihin kung lumala ang kondisyon mo. Alam ko, sagot ni Amina. At tinatanggap ko. At sa paglagda niya, ramdam niya ang kakaibang pakiramdam, parang dahan-dahang bumubukas ang isang pintong matagal niyang tinatakbuhan. Hindi niya alam kung ano ang nasa kabila. Pero hindi na siya pwedeng umatras. Paglabas niya sa ospital, sinalubong sila ng hangin na may dalang ingay. Hindi ordinaryong ingay. Hindi simpleng usapan. Isa itong palyeng binubuo ng sigawan, bulungan, kameras, at mga matang gutom sa kasagutan. Nakarating na ang balita sa buong bayan. Hundreds of people. Mga matanda, kabataan, nanay na may stroller, tatay na may cellphone na nakatutok. Ang iba curious. Ang iba takot. Ang iba galit. Ang iba sobra pa sa pag-asa. Para silang simbahan ng iba-ibang paniniwala, sabay-sabay nakapalibot sa isang babaeng halos wala ng lakas lumakad. Yan ba yung babae? Yung naglagay ng... Diyos ko, hindi ko nga masabi. Tingnan mo, ang payat na niya. May sakit ba talaga siya, o gumagawa lang ng palabas? Ay, tumahimik ka nga. Kita mo naman ang itsura niya. Narinig iyon lahat ni Amina. Bawat salita ay parang batong tumatama sa balikat niya. Pero hindi siya huminto. Hindi siya lumingon. Ang mundo ay umiikot sa paligid niya, pero may isang direksyong hindi niya kayang pigilan, ang plaza. Tumayo si Padre Maro sa harap ng karamihan, hindi sumigaw, hindi nagtaas ng kamay, pero ang boses niya ay parang nag-ugat sa lupa. Hindi tumutol si Amina. Hindi rin siya nagsalita. Hindi pa niya kayang salubungin ang kilabot ng katahimikang bumalot sa loob niya. Pero tumayo siya sa tulong ni Rashid at naglakad. Mabagal. Pero gumagalaw. At habang naglalakad sila palabas ng plaza, sumunod ang mga tao na parang naglalakad pagsunod sa liwanag. Ang mga kamerang hawak ay hindi na nakatutok sa kanya bilang kriminal o baliw, kundi bilang tanda ng kaguluhan ng mundo. At pagkabalik sa ospital, doon nagsimula ang sunod na yugto ng kwento. Hindi tungkol sa sakit. Hindi tungkol sa pagsisigaw. Tungkol sa interpretasyon. Ang siyensya nagtanong. Ang simbahan nagtanong. Ang mga hindi relihiyoso nagtanong. Lahat sila may sariling paliwanag. Ang Catholic Diocese ay nagpadala ng inquiry group. Hindi para agad tawagin itong miracle. Hindi ganoon kabilis ang proseso. Kailangan ng years. Documentation. Witness reports. Medical records. Psychological evaluation. Ang lahat ay kailangang timbangin. At ang unang note ng committee, there is no sufficient natural explanation at this time. Hindi nila sinabing supernatural. Hindi rin nila sinabing miracle. Sinabi lang nila, wala. Sa bayan naman, nagbago ang hangin. Nagkaroon ng vigil sa plaza. Hindi vigil para sa estatwa, vigil para sa tao. Para kay Amina. Mga nagdadala ng candles, ng bulaklak, ng mensahe ng kapayapaan. May imam. May rabbi. May pari. May hindi naniniwala pero nagpunta pa rin. Hindi dahil relihiyon. Dahil gusto nilang makita kung ano ang susunod. Nagsimula ang debates. Hindi away. Usapan. Anong ibig sabihin nito? Ano ang aral?
Ano ang nangyari? Para bang ang maliit na bayan ay naging intersection ng bawat paniniwala sa mundo. At sa gitna ng lahat ng ito, sina Amina at Rashid ay dahan-dahang bumalik sa kanilang tahanan. Hindi bilang mag-asawang natutong magpanggap na malakas. Bilang dalawang taong muntik nang maghiwalay sa bigat ng hindi nila nasabi sa isa't isa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng bintana, tinanong ni Rashid, "Beb, patawad na hindi kita naramdaman. Hindi ko alam na ganun kabigat ang dinadala mo." Umiling si Amina, nakatingin sa mga bituin na matagal na niyang hindi napapansin. "Hindi mo kasalanan. Hindi ko alam paano sabihin. Tapos natakot ako na kapag sinabi ko, baka mawala ka." Pinikit ni Rashid ang mata niya, napahawak sa kamay ng asawa. "Hindi mo ako mawawala." At doon, sa limitadong espasyo ng maliit nilang sala, may parte sa kanilang dalawa na gumaling. Hindi kasing dramatic ng pag-alis ng sakit. Hindi biglaan. Pero gumaling. Lumipas ang ilang araw. Naging balanse ang buhay. Hindi na puno ng sigaw. Hindi na puno ng kamera. Hindi na puno ng takot. May yakap. May pag-uusap. May katahimikan. Pero sa kabila ng mga pagbabago, nagsimula ang isang tanong na hindi pa rin nawawala. Isang gabi, habang nag-iisa si Amina sa kusina, nakaupo at nakatingin sa sariling kamay, napabulong siya. Bakit biglang nawala? Bakit bigla lang? Sino ang nagpatigil? Hindi niya alam. Hindi niya kayang sumagot. At kahit anong paliwanag ang ibinibigay ng mga tao, hindi iyon sapat. Dahil ang nakasaksi sa loob ng katawan niya, sa loob ng isip niya, sa loob ng panalangin niyang hindi niya masabi, ay siya lang. At alam niya sa loob-loob niya, hindi pa tapos ang kwento. May isang bagay na hindi niya binabanggit. Isang bagay na nangyari sa pagitan ng huling sigaw at unang katahimikan. Isang bagay na hindi niya masabi kahit kay Rashid. At kung ano yon, hindi pa handang lumabas. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik ang ritmo ng buhay sa maliit na bayan, pero hindi na siya kailanman naging tulad ng dati. Ang plaza na dati ordinaryong daanan ay naging lugar ng mga dasal, usapan, at gabi-gabing pagbabantay. Ang estatwa na minsang pinaghugasan ng galit ni Amina ay ngayon natatakpan ng mga bulaklak at papel na may nakasulat na mercy, pardon, paix, at espor. Para bang ang buong komunidad ay huminga ng sabay, humampas ang bagyo, at iniwan silang mga tao na hindi natakot magsabi ng totoo. At sa gitna ng lahat ng ito, nanahimik si Amina. Hindi bilang pagtatago. Bilang paghahanda. Kaya noong araw na pumayag siyang magsalita ng publiko, puno ang maliit na auditorium na parang may libreng konsyerto. May cameras, may microphones, may reporters mula sa Paris, Lyon, Marseille. May mga taong gustong confirmation na miracle yon. May gustong patunay na hallucination lang ang lahat. May gustong drama. May gustong closure. May gustong kwento. Lahat sila ay naghihintay sa babaeng minsang sinunog ng sariling kamay ng walang apoy. Nakaupo si Amina sa gitna ng stage, may maliit na table, baso ng tubig, at isang puting ilaw na nakatutok sa kanya. Sa tabi niya, nakaupo si Rashid. Hindi niya ito kailangan bilang bantay. Nandito ito bilang saksi. Bilang kasama. Bilang tao na kasama niyang naglakad sa apoy at nakakita kung paano ito nawala. Tahimik ang buong lugar nang magsimula siyang magsalita. Maraming salamat sa pagpunta, sabi ni Amina, simple lang, walang drama, pero tumagos. Hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Pero siguro, magsisimula ako sa mahalagang bagay, hindi ko ito tatawaging parusa. May kumurap na kamera. May nagsimulang magsulat na mabilis. Hindi ko ilalagay sa bibig ng Diyos ang sakit na dinanas ko, patuloy niya. Hindi siya ganoon. Hindi niya kailangan pahirapan ako para sabihin kung saan ako nagkamali. Tumingin siya sa audience, dumiretso sa mga mata ng ilan, at maraming napayuko. Hindi dahil napahiya. Dahil nakaramdam. Pero hindi ko rin ito tatawaging miracle na parang simpleng magic trick. Hindi ito nangyari para patunayan na tama ang relihiyon ng isang grupo at mali ang iba. Hindi ito tungkol sa dibisyon. Hindi ito tungkol sa debate. Hindi ito torneo ng pananampalataya. Mas lumalim ang katahimikan. Nawala ang ingay ng mga kamera. Puro paghinga lang ng mga tao ang naririnig. Nang magsimula ang sakit sa kamay ko, hinawakan niya ang kanang kamay, dahan-dahan, parang hawak niya ay bata na natutong huminga.
Akala ko galing yon sa galit ng mundo sa akin. Sa galit ng Diyos sa akin. Pero habang lumilipas ang mga araw sa ospital, mas malinaw na lumilitaw ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at para bang sa hiningang iyon ay kasama ang lahat ng bigat ng buhay niya. Ang kamay ko sinusunog ng galit ko. Hindi galit ng iba. Hindi galit ng langit. Galit ko. May isang babae sa audience na napaiyak na hindi niya pinigilan. Nakita ni Amina yon. Hindi niya ito tinapunan ng tingin para aliwin. Tinanggap niya lang. Dahil iyon ang punto ng buong pangyayaring ito, ang pagtanggap sa sariling sugat. 7 taon akong nag-ipon ng sakit, sabi ni Amina. 7 taon kong tinago ang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa lugar na dapat tinatawag kong tahanan. 7 taon kong tinago ang hiya dahil hindi ako nagiging ina. 7 taon kong tinago ang pakiramdam na hindi ako sapat para sa asawa ko, sa pamilya ko, sa Diyos ko. Nanahimik siya. Hindi dahil nagdadalawang isip. Dahil may mga salitang mabigat kailangang dalhin ng marahan. Kapag hindi mo kinikilala ang bigat sa loob mo, tuloy niya, maghahanap ang katawan mo ng paraan para ipakita ito sa mundo. Sa akin, apoy ang pinili ng katawan ko. Taimtim. Malupit. Hindi nakikita. Pero totoo. Tinignan niya ang kamay niya, pinaikot ang mga daliri, parang sinusubok kung totoo pa rin ang kawalan ng sakit. At nang lumuhod ako sa harap ng estatwa, ngumiti siya, maliit lang, hindi mapagpanggap, hindi dramatiko, hindi ako humingi ng kapatawaran. Hindi iyon ang kailangan ko. Humingi ako ng pag-unawa. Sa Diyos. Sa sarili ko. At siguro sa mundo. Nag-iingay ang mga puso ng mga tao, hindi ang kameras. Maraming hindi humihinga. Maraming nakatingin na parang unang beses nilang may nakikitang taong talagang nagsasabi ng walang takot na katotohanan. At doon, sabi niya na wala ang sakit. Bigla. Parang sinara ang gripo. Parang may tumanggal ng malaking bato sa dibdib ko. Sa tingin mo ba himala yon? Tanong ng isang reporter mula sa kanan. Ngumiti si Amina. Isang ngiti na hindi sumasagot pero nagbibigay linaw. Sa tingin ko regalo yon. Hindi dahil mabait ako. Hindi dahil banal ako. Dahil handa ako. At minsan, yun lang ang hinihintay ng mundo, ang maging handa tayong tingnan ang sariling sugat nang hindi nilalayo ang tingin. May pumalakpak mula sa likod. Sumunod pa ang ilan. Hanggang maging alon ng palakpakan ang buong silid, hindi malakas, hindi sigaw, kundi papuri. Papuri sa pagiging tao. Pagkatapos nito, may nagtanong tungkol sa estatwa. Bakit sa tingin mo ang estatwa ang naging simbolo nito? Tingin ko, sagot ni Amina, hindi estatwa ang pinag-usapan natin. Hindi rin relihiyon. Tao ang pinag-usapan natin. Ako. Kayo. Tayong lahat. At ang simbolo ng plaza ngayon ay hindi galit. Hindi pagkakahati. Pagpapatawad at pagkilala sa sakit. Tumingin siya sa mga mukha sa harap niya at nakita niya ang pagbabago. May mga taong dati nakatingin sa kanya na parang panganib, ngayon nakatingin na parang kapatid. Nagbago ang bayan, sabi niya. Nagbago ang simbahan. Nagbago ang ospital. Nagbago ang mga kapitbahay. At kami ni Rashid mas nagbukas ang puso namin sa isa't isa. Napakapit si Rashid sa kamay niya, hindi para ipakita sa kamera. Para sa kanya. At doon, akala ng lahat tapos na ang kwento. Pero hindi. Hindi pa. Huminga si Amina ng malalim at unti-unting nag-iba ang tono ng boses niya. Pero sabi niya, may bigat na bumalot sa salitang iyon, may isang bagay pa ring hindi nawawala. Natahimik ang buong lugar. May isang bahagi ng pangyayaring iyon na hindi ko pa sinasabi. Hindi kay Rashid. Hindi kay Father Maro. Hindi sa doktor. Hindi sa inyo. Nagtigasan ang mga batok ng lahat, parang sabay-sabay silang nakarinig ng pintuang bumukas sa horror movie. Isang bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Isang bagay na hanggang ngayon humahawak pa rin sa isip ko. Lumapit ang Smaras. Humigpit ang hawak ni Rashid. At sa pinakamatinding sandali, tinignan ni Amina ang audience at bumulong. Hindi ako nag-iisa noong oras na yon. At isang araw, sasabihin ko sa inyo kung ano ang nakita ko. May suminghap. May napamura sa gulat. May lumapit ang kamera, halos gusto siyang kainin ng lente.
At sabay-sabay, parang may nagpilit na punitin ang katahimikan, nagsimula ang bulungan. Pero tumayo si Amina. Ngumiti. At nagsabi ng huling linya. Kung gusto ninyong malaman ang natitirang bahagi ng katotohanan, kayo na ang magdesisyon kung handa na kayong marinig ito. At tuluyang bumaba ang ilaw. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.